Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Tayo po'y magninilay sa salita ng Diyos. Ang pinagmumulan ng awa at tawa ng ating buhay ang salitawa. Today we are celebrating the solemnity of Saints Peter and Paul, Apostles. Una po sa lahat, nais ko pong batiin ang aming mahal na obispo na nagdiriwang sa araw na ito ng kanyang 49th priestly anniversary. Happy anniversary po, Bishop. Thank you for sharing your life and priesthood with us in the Diocese of Urdaneta. Enjoy your day po. May the Lord bless you and your ministry. Ang dalawang santong pinagdiriwang natin ngayon ay may kanya-kanya pong piyesta. Pinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng pagbabago o pagbabalik loob ni San Pablo tuwing January 25. Pinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng luklukan ni San Pedro tuwing February 22. Pero bakit natin sila ipinagdiriwang ngayon na sabay? Saints Peter and Paul are considered the two great pillars of the Church. At ano po ang kanilang itinuturo sa atin? Makikita natin, mga kapatid, na sa kwento ni San Pedro at maskin ni San Pablo, na sila po ay dakila sa kanilang misyon, sa kanilang ipinakita, hindi sa kanilang sariling kakayanan, kundi ng dahil sa grasya ng Diyos. Hindi naman sila yung best of the best, but they are great because they allowed themselves to be used by God. They shared their talents and accompanied by the grace of God. Kaya makikita natin, many times they were failures. They failed the Lord. But by the grace of God, they were able to fulfill God's plan. They were able to fulfill the will of God in their lives. Kaya sama na po, mga kapatid, gayahin natin sina San Pedro at San Pablo na hindi lamang tayo magtitiwala o titignan yung ating kakayanan bilang tao. Dahil sa gawain ng simbahan, kung yung ating lamang kakayanan ang ating titignan, parang wala itong maiaambag. Parang useless naman. Pero alalahanin natin, tayo'y magsisilbi, tayo'y sumusunod sa Diyos, tayo'y magtatrabaho para sa Diyos, sapagkat pinagkaluban tayo ng Diyos ng grasya na gawin kung ano man ang ipinapagawa sa atin ng Diyos. Kaya huwag tayong matakot na magsilbi sa simbahan. Huwag tayong matakot na gawin ang gawain ng Diyos, sapagkat nandiyan naman ang grasya ng Diyos na siyang gagabay o siyang tutulong sa atin sa ating mga gawain para sa Kanya at para sa Kanyang simbahan. Sina San Pedro at San Pablo ay dakila sapagkat ipinapakita sa atin dito ang dalawang aspeto ng ating inang simbahan. Si San Pedro ay simbolo ng pagkakaisa ng stability. Siya po ang itinalagang leader ng simbahan, Vicar of Christ, para magturo, para ipasa ang turo ng Diyos. Siya po ang itinalaga ng Diyos para panatilihin ang pagkakaisa ng simbahan na itinatag ng ating Panginoong Jesucristo. Unity and stability. Si San Pablo naman ay dakila dahil siya po ay isinugo ng Diyos bilang apostle to the Gentiles, a missionary. Kaya po si San Pablo ay itinalaga ng Diyos para magpahayag, to preach the gospel to the nations.
a missionary church, a church who walks her talk. Kaya sana po makita natin ito mga kapatid, na si San Pablo ang naging instrumento ng Diyos para ikalat ang mabuting balita. Pinapakita dito sa atin yung dynamism of the church, na ang simbahan ay naglalayag, ang simbahan ay nagpapahayag ng mabuting balita. Kaya po sana po ang dalawang pillars na ito ay atin din pong gayahin, na tayo din maging instrumento ng pagkakaisa at ng stability, ng pagiging matatag bilang simbahan sa turo ng Diyos. At the same time, sana po maging instrumento rin tayo na naglalayag at ipinapahayag ang mabuting balita, hindi yung mga chismis at maling pagbabalita. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, i-share at mag-subscribe sa Salitao Facebook page and YouTube channel. Muli isang pinagpalang araw sa inyong lahat.